yung isa sa mga tita ni Jano ay nakuryente. So, sobrang mahirap pakainin ng anak ko. Kaya everyday, I have to cook different food for him. Chalo, let's go and make Ivan try this, guys. So, nakapagluto na ako ng Manchurian noodles for him. Pagkatapos natin kumain ng panipuri, guys, nagpunta nga tayo dito sa farm para kahit papaano ay maalis and mabawasan yung kinain natin kasi sobrang busog ko. Baboy. Baboy. You guys, if you are hungry and you find baboy very mas mahal sa baboy sa Pilipinas. You come here in India. Yes. Welcome dito sa India. Maraming baboy. Yeah. Hi guys, kamusta kayo? So another day, another vlog tayo. For today, wala nga sina mommy, umalis sila kasi ang daming mga kaganapan dito, guys. Kukwento ko sa inyo lahat. So, kahapon, sa atin na lang. Huwag nyo na lang sabihin na kinakwento ko. So, kahapon kasi, guys, diba sabi ko sa inyo ay nagpunta kami doon sa may kainan. Yung isa sa mga tita ni Jano ay nakuryente. Guys, so ayan, si Namilan ay na-late sa pag-uwi mula sa hospital kagabi. Gawa ng nakuryente nga yung tita nila, yung kamag-anak ng asawa ni Jano. Syempre, kamag-anak natin yun. Kamag-anak ni na Jano yun, so dapat tutulong tayo. Ganun kasi talaga dito sa India, tulungan. So, nakuryente nga siya. Parang meron ngang sira doon sa may bahay nila pagdating sa kuryente. Tapos, naglalagay siya ng damit na maglalabas sana. Tapos, sakto basa yung inaapakan niya. Ayun, na kuryente. So, i-admit nga daw siya sa hospital ng isang araw or 2 araw. Depende kung mabilis yung recovery. So, buti na lang nahagilap siya ng anak niyang lalaki. Kung hindi, ay matutuluyan po. So, ngayon naman guys, ay wala na naman sila mommy. Gawa nang nagpunta nga sila doon sa ibang lugar. Binisita nila yung lola ni Jano, yung lola ni Het Kumar kasi medyo mahina na guys and malapit na nga daw. Ayan, malapit na nga daw kuhanin. Means malapit nang mamatay, ganun. So, nagpunta sila para i-meet one last time. Pero, ayun, hopefully, medyo maging strong siya. Pero sabi ni na mami sa akin kanina parang wala na. Kasi hindi na nakakakita. Ganun na siya. So, hindi ko alam kung uuwi si na Het Kumar niyan. Pero, I think hindi yan sila uuwi kasi may mga trabaho. Pero, let's see. Nagpunta si na mami doon kasama yung biyanan ni Jano para nga bisitahin yung mother nila. So, kahapon nga binabalita nga na wala na. Pero, bigla nga daw nabuhay ulit or parang akala nga nila wala na. Tapos, in middle of the way, ayun, buhay pa. So, sabi ng doktor, iuwi nyo na, malapit na. Hindi na, kasi medyo may katandaan na rin guys. So, tanggap na nila. Parang ganun siya. Kaya, ayun. Nandito ang baby ko, pinakain ko na siya. Ngayon ay natutulog na. So, papakita ko sa inyo. Ito pala guys, ang ating mga gown. So, ipapalaban natin yan sa labas kasi hindi yan natin malalabas sa mismong bahay natin. And ito yung mga papri from, I think, Danpor. Galing yan sa Danpor, yung niluto nila last time. And dahil tapos na nga yung occasion, ay binigyan na nila tayo. And right over here guys, sobrang peaceful ng anak ko na matulog. So, kahit papaano ay nakakakain na siya. Wala na siyang gaanong sipon. Ang dumi na ng damit niya. Pagkagising niya, papakainin ko siya ng snacks and then papalitan na natin ng damit. Guys, so sobrang mahirap pakainin ng anak ko. Kaya everyday, I have to cook different food for him. So right now, I'm cooking noodles para sa kanya with a lot of vegetables. So ito, meron tayo dito tinatawag na ragi noodles. So, according to mommy, mas maganda daw na ipakain yun sa bata, yung ragi noodles na tinatawag nila. Kaya naman ngayon, ay nagkukulo na ako ng noodles. Ayan, binoil ko na yan. So, lalagyan ko na lang siya ng sauce. So, para siyang Manchurian noodles. And at the same time, for my baby's protein, meron din ako ditong soya chunks. So, hatiin ko siya into small pieces. Para matry niya. Parang manok to. Para magka-protein ng anak ko. Hindi ko alam kung dahil sa kinakain ng anak ko, kaya hindi siya tumataba. Pero, I think,
hanap tayo ng alternative option kasi bawal dito yung karne. Kaya para sa baby natin, hanap tayo ng other option para matry niya. So, hinahati-hati ko ngayon itong mga soya chunks. And tingnan natin if magugustuhan niya. Chalo, let's go and make Ivan try this, guys. So, nakapagluto na ako ng Manchurian noodles for him. And meron itong soya chunks na kasama and vegetable inside. Dito maglalagay ako ng kaunting fruits later. Pero pagkatapos na lang niya maubos to. Kasi kapag nakita niya yung mga fruits ay hindi na niya kakainin to. कर दिया मोटा भाई 2 मिनट में टाइम अपन महाराज है बोलो देखिए बराबर तुमने Guys, so ang kinakain ko ngayon ay tinatawag nilang panipuri. So isa siyang puri na may patatas sa loob. Tapos meron siyang onion and different vegetable. Tapos ay meron siyang water or yung pani kung tawagin nila. Cheers. What do you want to see as pani?
So, ito naman yung tinatawag nilang churmo. So, after mo kumain ng panipuri, gagawa yan ng churmo with a lot of vegetables. May potato din. Tapos yan yung puri nila. Then, bibigyan ka nila ng ganito. Ayan, churmo ang tawag dyan. So, libre yan dun sa kinain mo. 50-50 नहीं दिया ना Guys, after eating panipuri, nagpunta kami dito sa may farm para tingnan natin itong jatka machine nga. Itong pangkuryente. So, ayan ang ating papaya farm. And, malapit na tayo mag-harvest, guys. And in between, nilagyan nila ng banana, diba? Ha? Ew? You started harvesting? Why I don't know? Small, that's why I did not tell you. Ah, okay. Maybe around 300 kg, something like 300, 400 kg. 400 kilograms of papaya pala. We are harvested already. No, 400 one time. One time lang. So, I am not even aware that you started harvesting. Oh. Pagkatapos natin kumain ng panipuri, guys, nagpunta nga tayo dito sa farm para kahit papaano ay maalis and babawasan yung kinain natin kasi sobrang busog ko. So, makakain pa kami ng dokra sa bahay. Baka pagalitan tayo ng biyanan ko. Bakit kami kumain ng panipuri? Eh, alam naman na nagluto. So, joke lang. Hindi naman nakapagalitan. Pero, nagka-crave kasi ako ng panipuri, guys. Kaya, I told my very handsome husband, Milan, can you please bring me in Chotu store? I don't think you can see me. So, ayan, my husband is very busy sa pag-check ng jatka machine if working ba siya or hindi. Because if hindi natin chinek yan araw-araw and it's not working, ang ating pananim ay madedestroyed, guys. So, ayan. All this hard work will get destroyed. If you don't check. Pig. Because of the pig. I was suggesting. What? What do you call pig in Tagalog? Baboy. 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 You guys, if you are hungry and you find baboy very mas mahal sa baboy sa Pilipinas. You come here in India. Yes. Welcome dito sa India. Maraming baboy. Yeah. Libre lang. Oy, Milan Doc Milan, marunong ka na magtagalog Guys, welcome daw kayo dito sa India. Maraming baboy, libre lang. Kasi guys, dito sa India, namiminsala kasi yung mga baboy. So, kinakain nila yung mga pananim ng mga farmers. So, ayan, gigil si Milan sa baboy, guys. Baboy damo na, Milan. Tara na, inom na tayo. Tara na, kumain na tayo, baboy lang. Masarap pulutan. Masarap pulutan. First you hunt, then you cook in the farm. And then you cook everything. Adobong baboy. Anything you want. Just kill the baboy. Because in here you don't kill the baboy, no? We don't kill animal. That's right. This one, it's not supposed to electrocute them. It just give them a Scare little them. bit pain sensation. So they get scared and go away. So itong jatka machine or itong pang ground na to, guys, hindi naman nila ikakamatay to. Parang tinatakot lang yung mga baboy na may kuryente. Ay, may kuryente pala. Hindi tayo papasok dyan. Parang ganun siya. So, hindi sila kumakain ng baboy dito, guys. Kaya, hindi sila nananakin ng animal. Kaya, ang daming baboy talaga dito. Pag minsan, no, Milan, once we find baboy, we'll shoot video. You cannot see them. Hoy, before They mostly roam around at night. At night, oo. So, ayun. Uwi na tayo, guys. Medyo dumidilim na. Good thing. Maganda itong ating pangkuha ng camera kaya medyo malinaw pa. Pero dito, guys, ay sobrang madilim na.